Kabanata 11 hanggang 15. Maligayang pagdating sa bahay. 0011. Sa Huahai City, sa isang mansyon sa tabi ng dagat, si Jing Junfeng ay nakaupo sa sofa sa sala na may malungkot na mukha. Ngayon lang, hindi lang nabugbog ng mga bodyguard na pinadala niya si Shu Lingshan, ngunit kahit na ang killer na inupahan niya sa mataas na presyo ay nag-refund pa ng komisyon at nag-liquidate ng mga danyos, at sinabi rin sa kanya na sinabihan siya ni Ye Fan na ihinto ang paggamit ng maliliit na trick na ito at hingin ito. Siya ay nakikipagkumpetensya sa dignidad. Ito ay walang alinlangan na isang dagok kay Jing Junfeng, ang ganitong uri ng kahihiyan ay nagpapabaliw sa kanya. Junfeng, huminahon ka, kaunting hadlang, walang problema. Bumaba mula sa ikalawang palapag ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit at leather na sapatos, na may mataas na espiritu at mayabang na mukha. Ang taong ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Jing, si Jing Hongji. Huminga ng malalim si Jing Junfeng, nilingon ang kanyang ulo at sinabing, pare, ito ba ang kaso? Hayaan mo na lang na tumama ang bug na iyon sa kanyang ilong sa kanyang mukha. Nakatanggap lang ako ng balita na ang mabahong batang lalaki na pinangalanang Ye ay lumipat sa bahay ni Su Qingzhou. Iyon na. Kapag nabanggit si Ye Fan, ang mga mata ni Jing Junfeng ay maaaring kumain ng mga tao. Huwag kang mabahong bata, itong si Ye Fan, sa tingin ko ay may mga kasanayan siya, sabi ni Jing Hongji. Siya. Matagal ko nang nasuri, isang kawawang multo na nakatira sa murang pabahay, masipag, walang pera at walang background, anong big deal? Naiinis na sabi ni Jing Junfeng. Ngumuso si Jing Hongji at sinabing, kung talagang walang kwenta siya, paano maibabalik ng killer na inupahan mo ang penalty fee at tumanggi na kumpletuhin ang komisyon? Si Jing Junfeng ay tahimik, at hindi niya maisip na makalas ito. Tumingin si Jing Hongji sa relong veteran Constantine sa kanyang kamay, halos, dapat nandito na si Malao, maaari kang sumama sa akin upang salubungin siya. Matandang ma. Naguguluhang tanong ni Jing Junfeng nang marinig niya ito, pare, ang tinutukoy mo ay ang numero 1 pumatay sa White Shark Gang, si Ma Jin-kun. Hindi ba naghuhugas ng kamay ang kanyang matanda sa isang golden basin? Ngumisi si Jing Hongji, paano magkakaroon ng tanga sa kalsada? Kaya mo ba talagang maghugas ng kamay sa gintong palayok? Para lang itaas ang sarili mong halaga para mas kumita ka. Sa pagkakaibigan namin ng White Shark Gang, ano ang mahirap sa paghiling kay Ma Jin-kun na lumabas? Higit pa rito, ang mga underground gang sa Huahai City ay 3 paa na ngayon, at ang White Shark Gang ay higit na nangangailangan ng suportang pinansyal ng aming pamilya Zeng. Tuwang-tuwa si Jing Junfeng, ipinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, ang galing! Narinig ko na ang kakayahan ni Malao sa kuko ng agila ay nakakabutas pa ng mga bakal na plato. Hindi siya napalampas ng isang shot ng higit sa 30 taon. Ang killer na inimbitahan ko ay wala sa parehong antas. Si Su Qingzhou at Ye Fan ay patay na. Anak, makinig kang mabuti, si Su Qingzhou ay isang talentadong tao. Siyempre ang pagpatay sa kanya ay maaaring makakuha ng maraming benepisyo, ngunit hanggat may pagkakataon na makuha si Su Qingzhou, hindi ka maaaring sumuko. Gawin mo ang lahat para sumuko ang babaeng iyon sa amin. Tungkol naman sa lalaking hinahanap niya, kahit na may mga kasanayan siya, imposibleng banta ang pamilya natin Zing, huwag mong masyadong seryosohin ito, mukhang malungkot si Jing Hongji. Naiintindihan ko, ama, gagawa ako ng paraan para patuloy na mabigyan ng pressure ang Jinxio Group at Su. Sa huli, dapat kong hayaan ang babae na umiyak at umakyat sa aking kama, at pagkatapos ay gagawin ko siya hanggang sa kamatayan upang makita kung paano siya nagkukunwaring mataas na Diyosa sa harap ko. Ngumiti si Jing Junfeng ng masama. Tita Jiang, bumalik ako. Sa 6:00 gabi, binuksan ni Su Qingzhou ang pinto at bumalik sa bahay, medyo pagod ang kanyang malamig na mukha. Nakagawian niyang sinipa ang kanyang mataas na takong, matapos haborin ang kanyang jacket, ang kanyang buong katawan ay parang gumuhong gusali, na nahuhulog sa malaking leather na sofa. Matapos iunat ni Meimei ang kanyang baywang, lumingon si Su Qingzhou sa kanyang tagiliran at binalak na kunin ang remote control ng TV. Bulalas ni Su Qingzhou, dahil bigla niyang nakita ang isang maruming mukha, na nakangiti sa kanya. Xiaoshu, bumalik ka na ba? Si Ye Fan ay may hawak na screwdriver, walang sando, nakasquat sa tabi ng sofa, at nakatingin kay Su Qingzhou. Biglang naalala ni Su Qingzhou na may isa pang tao sa pamilya, at ang kanyang mukha ay agad nakaakit-akit at pula. Nasunog ang lupa hanggang sa ugat ng tainga. Pervert. Tumalikod si Su Qingzhou at sinipa ang mukha ni Ye Fan gamit ang kanyang jade fit. Si Ye Fan ay nagmamadaling umiwas, gamulong sa carpet, at inosenteng sinabi, ano ang ginagawa mo, Xiaoshu, hindi man lang kita matanggap sa bahay. Saan nakatingin ang mga mata mo? Mahigpit na kinuyam ni Su Qingzhou ang kanyang mga braso, hawak ang kanyang dibdib, namutla si Huarong, gayon din. Bakit hindi ka nagsusuot ng damit? Si Ye Fan ay same time na nagpaliwanag, kausap kita, syempre kailangan kitang bantayan, ito ay paggalang. Ako naman ay naghuhubad ng sando, ang pagtanggal lang ng sapatos pag-uwi mo ay ganoon din, ugali na lang. Ito ang tahanan ko. Bawal mong haborin. Isuot mo. Si Su Qingzhou ay palaging kalmado, bihira siyang sumigaw ng ganito, talagang na-stimulate siya.
Kinaiinisan ko lang na mali ako noong una, ngunit talagang naniniwala ako na ito ay isang seryoso at mabuting tao. Walang pagpipilian si Yefan kundi bumangon at kumuha ng t-shirt at isuot ito sa kanyang sarili. Inilayo ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, ayaw man lang tumingin muli, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang mga kalamnan ni Yefan, ngunit hindi niya maiwasang mamula at mabugbog. Ito ang unang pagkakataon na natuklasan niya na ang mga linya ng katawan ng isang lalaki ay maaaring maging maganda, na may tamang mga gilid, sulok at radian. Ito ay hindi masyadong malakas, ngunit ito ay napakapinong. Ang bawat kalamnan ay maayos na nakaayos, na parabang ito ay isang iskultura. Nagwo-workout pa ba ang lalaking ito? Bulong ni Su Qingzhou sa kanyang puso, ngunit agad na umiling muli, ano ang iniisip niya? Nang makitang naisuot na ni Yefan ang kanyang mga damit, kinuha niya ang remote control at nagplanong buksan ang TV. Ngunit nang pipindutin na niya ang power button, napagtanto ni Su Qingzhou na may hindi tama, bahagyang nakabukas ang kanyang magandang mukha, at medyo nalilito siya. Ikaw, anong ginawa mo sa TV ko? Natigilan si Su Qingzhou nang makitang ang giant screen na 3D high definition na TV sa kanyang sala ay na-disassemble. Kinaway-kaway ni Yefan ang screwdriver sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Naku, noong nanonood ako ng TV, medyo malabo ang kalidad ng larawan. Aayusin ko na ito. Halos handa na ito, sandali ka lang." Naramdaman ni Su Qingzhou na mawawala ng kontrol ang kanyang emosyon, huminga siya ng malalim para kumalma, at sinabing, "Alam mo ba kung gaano kalaki ang TV na ito?" 10,000. Naisip ito ni Yefan. Magdagdag ng isa. Sabi ni Su Qingzhou. 10,000. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak na ngipin, ito ay 110,000. Tulala. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, "Sabi ko, ang TV na ito ay mukhang napaka-advance, at napakamahal. Ano? Kung medyo malabo, hiwalayan mo na, pwede mo pa bang ibalik? Naiintindihan mo ba ang prinsipyo dito?" Sunod-sunod na tanong ni Su Qingzhou. Ngumiti si Yefan at nagsabi, "Ito. Hindi nangangailangan ng maraming oras para magpanggap. Look. Naramdaman ni Su Qingzhou na sumikip ang utak niya. Narinig ni Tita Jiang sa kusina ang sigawan sa labas at nadulas ito para tingnan. "Miss, anong pinagtatalunan mo ni Yefan? Bakit ka nag-aaway pag uwi mo?" Naguguluhang tanong ni Tita Jiang. "Tita Jiang, paano mo siya hinayaang maging tanga? Binura niya ang lahat ng TV sa bahay." Nagreklamo si Su Qingzhou. "Hoy, anong problema?" Nakangiting sabi ni Tita Jiang, "Miss, subukan ni Yefan. Kung hindi ito gumana, hayaan ang maintenance worker ng manufacturer na dumating." Habang sinasabi niya iyon, ngumiti si Tita Jiang at sinabing, "Yefan, bilisan mo, oras na para sa hapunan." Tumango si Yefan at masayang sinabi, "Okay, magagawa ito sa loob ng 5 minuto." Tiningnan ni Su Qingzhou ang mapayapang larawan ng matanda at bata, medyo hindi maipaliwanag, hindi lang nakilala ni Tita Jiang si Yefan. "Paano ka magiging sobrang mapagmahal?" Nang makitang hawak ni Yefan ang screwdriver at lumingon sa panel ng TV, gustong itapon ni Su Qingzhou ang remote control panel. "Wag na. Magbabayad ka ba kung masira? Hindi, kailangan mong magtiwala sa iyong lalaki," lubos na kumpiyansa si Yefan. "Ikaw, walang hiya ka." Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Su Qingzhou saglit, ngunit tumingin kay Tita Jiang sa kusina, mukhang masaya ang matanda, at tila nasisiyahang makinig sa kanilang ingay. "Tita Jiang, magsabi ka. Nandito ang lalaking ito para manggulo." Tinakpan ni Tita Jiang ang kanyang bibig at humajijek, "Hindi ko kakayanin ang bagay sa inyong dalawa, isang matandang babae, magluluto pa ako ng isa pang ulam, abala kayo. Sa inyo, hindi kami maliit. Nang makita si Tita Jiang na tumatakbo sa kusina ng ganito, namula si Su Qingzhou, ngunit hindi niya masabi na sila ay mga peking nobyo at kasintahan. Nanlumo, kinalas niya ang pagkakatali sa kanyang ulo at ginulo ang kanyang buhok, na parabang sa ganitong paraan lamang siya makakapaglabas ng negatibong emosyon. Nang ilabas ni Tita Jiang ang mga pinggan, ibinalik din ni Yefan ang TV. Mabilis na kinuha ni Su Qingzhou ang remote control, balak itong i-on, ngunit matapos itong pindutin ng ilang beses, hindi tumugon ang TV. "Yefan, tingnan mo ang ginawa mo." Galit na galit si Su Qingzhou. Ito ay hindi na siya ay nagmamalasakit tungkol sa ilang daang libong dolyar. Makakabalik siya sa loob ng 1 oras, ngunit nagkakagulo si Yefan sa kanyang bahay. Gawin siyang malungkot. Kabanata 0012 Miss Good Eyes. 0012. Mukhang nalilito si Yefan at tumingin sa babae, "Xiaoshu, nilalagnat ka ba?" Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Yefan at hinawakan ang noo ni Su Qingzhou. Nagmamadaling bumalik si Su Qingzhou at galit na sinabi, "Ano ba ang lagnat? Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi ka ba nagpapanggap na napakagaling mo? Binabayaran mo ako para sa TV na ito." Bumantong hininga si Yefan, tumalikod at naglakad patungo sa TV sa saksakan ng kuryente sa tabi niya, kinuha niya ang plug ng TV at inalog ito patungo kay Su Qingzhou. "Beauty, pwedeng i-on ang TV mo nang hindi nakasaksak." Si Tia Jiang ay nagkataong lumabas sa kusina, at nang makita niya ang eksenang ito, humagalpak siya ng tawa sa tabi niya.
Nanlaki ang apricot na mga mata ni Su Qingzhou, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, hindi yun nangangahulugan na maayos na ito. Pagkatapos magsalita, pinindot niya ang remote control, at nakita niyang maayos na nakabukas ang TV at nagsimulang tumugtog. Oh, totoo, nawala lahat ng maliliit na blur kanina, Ye Fan, may kamay ka talaga. Masayang puri ni Tita Jiang. Natigilan si Su Qingzhou saglit, pagkatapos ay hinaplos niya ang gulong asul na sutla, pagkatapos ay malungkot na sumulyap kay Ye Fan, swerte naman, bukod sa, ano ang magandang pag-aayos ng TV. Si Ye Fan ay mukhang walang magawa, ngumiti at sinabing, hindi ako mapagmataas. Palagi kong sinasabi na nakatingin kay Shu, huwag mo akong sir-on. Si Su Qingzhou ay nagkunwaring hindi narinig, naglakad patungo sa hapagkainan, nakakita ng isang mesa na puno ng higit sa 100 pinggan, kumurap ang kanyang magagandang mata at sinabing, Tita Jiang, bakit ang dami mong ginawa? Inuwi ni Miss ang boyfriend mo. Ngayon, syempre marami pa akong gagawin para mag-celebrate. Sabi naman ni Tita Jiang. Ano ang dapat ipagdiwang kung alam kong siya ay ganitong uri ng tao, hindi ko siya hahayaang lumipat dito, sabi ni Su Qingzhou. Tinakpan ni Tita Jiang ang kanyang bibig at ngumiti, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito, sa tingin ko ay magaling si Ye Fan, may magandang mata si Miss. Masiglang tumango si Ye Fan sa tabi niya, ngunit naintindihan siya ni Tita Jiang. Si Tita Jiang iyan, hindi mo alam kung gaano siya katuso. Tsaka, ang daming hindi sapat, sayang. Kumunot ang noo ni Su Qingzhou, gawin mo lang ito ayon sa dati nating 4 na ulam at isang sopas, hindi na kailangang magdagdag ng dagdag para sa kanya. Walang pakialam si Ye Fan sa sinabi ng babae, nagpuno muna ng isang mangkok ng kanin mula sa rice cooker at iniabot kay Tita Jiang. Halika, nagsumikap si Tita Jiang. Medyo natigilan si Tita Jiang. Matapos manatili sa bahay ni Su sa loob ng ilang dekada, palagi siyang naghahain ng pagkain sa iba, at ni minsan ay hindi siya pinagsilbihan para sa kanya. May bahid ng emosyon sa mga mata ng matandang babae, at kinuha niya ang kanyang trabaho, ito. Napakahiya. Bakit ka nahihiya? Junior ako. Tama lang at nararapat na maghain ng mga pagkain sa mga matatanda. Hindi kaya hindi pa kayo pinaghain ni Xiaoshu ng pagkain dati? Nagtataka si Ye Fan. Sa sandaling itanong niya ito, biglang napagtanto ni Su Qingzhou ang ganoong problema. Mahigit 10 taon na siyang inalagaan ni Tita Jiang, ngunit tila hindi niya ito nagawa noon. Hindi naman sa sobrang yabang niya, si Tita Jiang lang ang kadalasang naghahanda ng pagkain, pumupunta lang siya para kumain, at hindi niya iniisip ang mga bagay na ito. Xiao Zhu, bagamat si Tita Jiang ay isang yaya, dapat ka ring maging anak. Bukod dito, si Tia Jiang ay karaniwang pumupunta sa supermarket upang bumili ng pagkain sa pamamagitan ng bus. Napakaraming sasakyan mo, kaya't dalhin mo si Tita Jiang doon. Mas masarap samahan siya sa supermarket, sabi ni Ye Fan. Habang mas nakikinig si Su Qingzhou, mas nagiging hindi komportable ito. Bagamat nakaramdam siya ng pagka-guilty, nakaramdam siya ng hindi komportable nang maisip niyang tinuturuan siya ni Ye Fan ng leksyon. Bahala ka. Ilang taon na akong nakasama ni Tita Jiang, kailangan ko ang pagtuturo mo. Bakit hindi mo tulungan si Tita Jiang sa pagkain? Parang ang dami niyang sasabihin, nag-aatubili na sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling pinayuhan ni Tita Jiang, Miss huwag kang magalit, sinabi lang ni Ye Fan, nakita ko siyang lumaki, may mabuting puso siya, alam ko. Paumanhin ni Su Qingzhou, Tita Jiang, kung gusto mong bumili ng mga grocery sa hinaharap, maaari kang sumama sa akin pagbalik ko, hindi ko ito pinansin noon. Miss, pagbalik mo galing sa trabaho at bumili ng grocery, walang oras para gawin ito. Ah, okay lang, matigas pa ang mga dati kong buto. Ngumiti si Tita Jiang at ikinaway ang kanyang kamay. Nag-aalala ako na Tita Jiang, nalinlang ka ng lalaking ito. Siya ang pinakamagaling magpanggap na tapat, ngunit ang totoo ay masama. Niloloko kanya at may masamang intensyon. Hindi nakalimutan ni Su Qingzhou na sinamantala ito ni Ye Fan sa araw. Xiaoshu, hindi ka makapagsalita ng walang kaparikan, paano ako nagpanggap, paano ako nagsinungaling? Si Ye Fan ay mukhang matuwid at mahigpit. Sinungaling ka, mahinang humuhuni si Su Qingzhou. Nang makitang nag-aaway ang dalawa, hindi napigilan ni Tita Jiang ang tumawa at tumawa. Dati ang pamilya ay naliligaw, ngunit nandito si Ye Fan ngayon, bakit ang saya-saya mo, Miss, napakasigla, hindi ako sanay. Hindi ako nasa sabik. Sabi ni Su Qingzhou sa sarili, ngunit hindi siya sapat na kumpiyansa, hindi niya alam kung ano ang gagawin, nagalit siya nang makita niya si Ye Fan. Okay, maghapunan muna tayo, pagkatapos ng ingay na ito, malamig ang pagkain, bati ni Tita Jiang, at umupo ang tatlo at nagsimulang kumain. Si Su Qingzhou, na may depressed na mukha, ay tila naapektuhan ng mga salita ni Ye Fan. Hindi niya hinayaang tumulong si Tita Jiang sa paghahain ng pagkain. Maingat na kumakain ang mga babae, ngumunguya ng hindi nagpapakita ng ngipin, at hindi nakikialam sa mga pinggan. Iba si Ye Fan. Kumain siya sa malalaking subo, kalahating mangkok sa isang kagat, at hinikayat siya ni Tita Jiang, na nanunood, na kumain ng dahan-dahan.
Hindi nagtagal para matuklasan ni Su Qingzhou na wala ng laman ang 7 o 8 pinggan sa 12-dosenang mga pinggan sa hapagkainan. Ang muling pagkakatawang tao ng isang nagugutom na multo, kumbinsido si Su Qingzhou, hindi pa siya nakakita ng isang bagay na nakakain. Hindi ito narinig ni Ye Fan. Matapos tapusin ang isang mesa ng mga pinggan at purihin ang galing ni Tia Jiang, naglabas siya ng sigarilyo, kumuha ng isa sa kanyang bibig, at nagplanong, bugbugin ang mga buhay na Diyos, araw-araw. Bawal manigarilyo. Kailangan mong alisin ito. Mukhang naiinis si Su Qingzhou. Nahiyang ngumiti si Ye Fan, nang maalala na hindi ito ang kanyang mababang renta na pabahay, tumayo siya at naglakad palabas. Pagdating niya sa labas, ang nakakapasong init ay tumama sa kanyang mukha, hindi ito pinansin ni Ye Fan, umupo siya sa hagdanan, humihit-hit ng sigarilyo, at namumutla sa kasiyahan. Hindi ko akalain na 2 lagok lang ako, at isang itim na Mercedes-Benz Maybach ang nagmaneho papunta sa pinto. Ang lalaki at babae na bumaba sa sasakyan ay sina Su Changping, Tung Hozhen at ang kanyang asawa. Wala pang 1.7 metro ang taas ng driver na nakasunod sa likod ng dalawa, pero matipuno ang katawan, hiwa ng kutsilyo ang mukha, at may maliit na galo sa gilid ng kilay. Punong-puno siya ng lakas at halatang hindi siya ordinaryong driver. Nang makita si Ye Fan sa pintuan, kapwa nakasimangot sina Su Changping at Tung Hozhen at labis na hindi nasisiyahan. Napapikit si Ye Fan, ngunit mabilis na kumaway sa kanila, nandito sina Tito at Tia, bakit hindi kayo pumunta para sa hapunan? Bakit ka nandito? Seryosong tanong ni Su Changping. Sabi ni Ye Fan, hiniling ako ni Xiaoshu na lumipat. Tutal, boyfriend at girlfriend tayo. Tingnan mo, sabi ko kanina, baliw na ang babaeng ito, pinapasok ang ganitong klaseng lalaki sa bahay, paano ako makakakita ng mga tao pagkatapos nitong kumalat? Galit na sabi ni Tung Hozhen. Biglang bumukas ang pinto ng bahay, at nakatayo doon si Su Qingzhou na walang pakialam sa mukha at sinabing, inuwi ko ang boyfriend ko, ngunit hindi ako manliligaw, bakit hindi ko siya nakikita? You girl, how dare you talk back? With you ganito ba ang usapan ng mga magulang mo? Malakas na sigaw ni Tung Hozhen. Nagyelo ang magandang mukha ni Su Qingzhou, ngunit hindi siya sumuko, malamig na nakatingin kay Tung Hozhen. Nang makita ang tensyonado na kapaligiran sa pintuan, si Tia Jiang sa loob ay hindi nag-abala sa paglilinis ng mga pinggan at binati siya sa pintuan, sina Mr. at Mrs. pumasok ka. Pumasok ka, mainit sa labas. Oo Mrs., pasok na tayo kung may sasabihin ka. Pangit din ang hitsura ni Su Changping, pumasok tayo at makipag-usap ng mabuti kay Qingzhou. Malamig na sinulyapan ni Tung Hozhen si Ye Fan, at kakaibang sinabi ang Yin at Yang, gusto naming pag-usapan ito, ngunit ito ay isang panloob na bagay ng aming pamilyang Su, at ang isang tagalabas na tulad niya ay hindi maaaring dumalo. Siya ang boyfriend ko, ang lalaking pakakasalan ko, walang outsiders, sagot ni Su Qingzhou. Magpakasal. Halos masakaw ni Ye Fan ang kanyang sarili sa isang buga ng sigarilyo, ang babaeng ito ay talagang nangangahas na magsabi ng kahit ano. Tinitigan ni Tung Hozhen ang kanyang mga mata ng phoenix, mabahong babae, masasabi mo talaga ang kahit ano. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Si Tung Hozhen ay nanginginig sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay parang may iyak na, nakita mo ba iyon? Siya ay minamaliit lamang ang aking inampon. Hindi niya siniseryoso ang aking ina. Malalim na sumimangot si Su Changping at bamaantong hininga. Sabi, huwag kang makipagtalo, Qingzhou, nagmamalasakit kami sa iyo, kaya nagmamadali kaming pumunta sa iyo. May mga bagay na hindi na ipaliwanag ng malinaw sa maghapon, kaya kailangan naming ipaliwanag ito sa iyo. Hindi mo maaaring hayaan ang iyong mga magulang na tumayo sa pintuan kasama mo. Maaari ka bang makipag-usap? Miss, hayaan mo muna si Mrs. at Mrs., payo din ni Tita Jiang. Matapos marinig ni Su Qingzhou na sinabi ito ni Tia Jiang, tumalikod siya at naglakad pabalik sa silid. Hindi nagmamadaling pumasok si Ye Fan. Para sa kanya, mas mabuting hamay-hit muna ng kaunting sigarilyo sa labas, para hindi magkatabi at magmadali. Pinunasan ni Tung Hozhen ang gilid ng kanyang mga mata, at nang pumasok siya sa pinto, kinindatan niya ang driver at sinabing, Zhangdong, maghintay ka sa pintuan, bantayan mo ang batang ito, huwag mo siyang hayaang gumawa ng gulo kapag pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Yes, ma'am, alam ni Zhangdong na iginalaw ang gilid ng kanyang bibig, at tumingin kay Ye Fan ng kakaiba. Kabanata 0013 bilang driver. 0013. Naghintay para sa lahat na makalakad pabalik sa bahay, tanging sina Ye Fan at Zhangdong lamang ang naiwan na nakatayo sa labas. Kumuha si Ye Fan ng sigarilyo at iniabot sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, paano ang isa? Umiling si Zhangdong, salamat, ngunit hindi kami pinapayagan ni Madam na manigarilyo. Oo, sayang naman. Nagsindi si Ye Fan ng isa pang sigarilyo para sa kanyang sarili pagkatapos makita na ang kabilang partido ay ayaw manigarilyo. Kakaibang ngumiti si Zhangdong, Mr. Ye, nakakainip na nakatayo dito, bakit hindi tayo magsaya? Oh, anong masaya? Tanong ni Ye Fan na may interes. Tiningnan ni Zhangdong si Ye Fan pataas at pababa, nakikita ko na si Mr. Ye ay malakas at dapat siyang mag-ehersisyo ng marami.
Wala akong ibang libangan, ngunit gusto ko ang pakikipagbuno sa braso. Gusto kong matuto kay Mr. Ye. Wrist wrestling. Hindi masyadong magaling, kung tutusin, mukha akong bata. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Nakangiting sabi ni Zhang Dongpi, hindi bale, baka hindi ka pa malakas sa murang edad. Kung lalaki at lalaki ka, hindi dapat tumanggi si Mr. Ye sa isang maliit na patimpalak. Hindi magiging duwag ang boyfriend na hinahanap ng panganay na miss. Mukhang nag-aatubili si Ye Fan, iyon lang ang nasabi ko, kung gayon. Sige, minsan lang, natatakot akong masaktan ka. Haha. Hindi napigilan ni Zhang Dong na matawa, malamig na kumislap ang kanyang mga mata, inaasahan ko ito. Lumapit ang dalawa sa isang bench na bato sa harap ng bakuran, lumuhad sa likuran nila, at iniunat ang kanang braso sa isa't isa. Habang may sigarilyo sa kanyang bibig, hindi malinaw na sinabi ni Ye Fan, sabihin mo sa akin na magsimula. Isang bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Zhang Dong, Mr. Ye, alam mo ba kung ano ang ginagawa ko noon? Nagtaka si Ye Fan, hindi ka ba driver? Oo, driver na ako ngayon, pero dati, special assault ako ng Northwest Military Region. Team, kaya, kung nasaktan ka, huwag mo akong sisihin, kung sino ang nagpagalit sa asawa ko. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, sumigaw si Zhang Dong. Simulan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, buhol ang kanang braso ni Zhang Dong, at ang kanyang kapangyarihan ay sumabog sa isang iglap, idiniin ang kanang braso ni Ye Fan pababa. Agad na idiniin ang kanang braso ni Ye Fan, at akmang hahampasin niya ang batong bangko. Ang suntok na ito ay seryosong magpapahirap sa kanyang mga kalamnan. Gayunpaman, nang maisip ni Zhang Dong na matagumpay niyang naituro si Ye Fan, nalaman niyang hindi tumugon si Ye Fan. Nagulat si Zhang Dong nang makitang biglang hindi makapigil ang braso ni Ye Fan nang malapit na itong tumama sa ilalim. Kahit anong pilit ni Zhang Dong, ang kamay ni Ye Fan ay 1 sentimetro lamang ang layo mula sa bench na bato at nanatiling hindi gumagalaw. Tahimik, ho. Huminga ng malalim si Ye Fan ng usok, at ang puting usok ay nagwisik sa mukha ni Zhang Dong. Bilang driver, okay lang ang arm wrestling mo. Ngumiti ng masama si Ye Fan, biglang nagpuwersa ang kanang kamay niya, at agad na itinulak pabalik ang braso ni Zhang Dong. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pagli-crunch ng mga buto, na sinundan ng isang sigaw mula kay Zhang Dong. Ang kamay ko. Binitawan ni Ye Fan ang nanginginig, mahinang kamay ni Zhang Dong, tumayo, at tumingin sa kanya ng may pagkukunwari. Sabi ko sa'yo, natatakot akong masaktan ka, gusto mo bang tumawag ng 120 ambulance para sa iyo? Si Zhang Dong ay pawis na parang ulan, ngumisi kay Ye Fan, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata, ikaw. Paano ka magiging napakalakas? Malaki. Hindi naman sa malakas ako, malnourished ka at kulang sa calcium. Ngumisi si Ye Fan, tumalikod at naglakad pabalik sa silid. Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa sala ay labis na balisa. Muling pinayuhan nina Su Changping at Tung Hozhen si Su Qingzhou na huwag maging kusa sa sarili, ngunit natural na hindi kompromiso si Su Qingzhou. Qingzhou, hindi talaga maintindihan ni tatay, anong punto kung si Xing Junfeng ay hindi mas malakas kaysa sa Ye Fan na iyon. Background ng pamilya, hitsura, talento, at pagkatapos ng mahabang paghabol sa iyo, ito ay nagpapakita ng sinseridad, bakit kailangan mong ituring ang pamilya Xing bilang isang kontrabida? Naguguluhan si Su Changping. Kailangan mo pa bang itanong? Ito ay dahil sinasadya niya tayong kontrahin. Kailangan niyang tumutol sa lahat ng sasabihin natin, upang ang buong pamilyang Su ay makinig sa kanya at ipakita ang kanyang katayuan bilang pangulo, sarkastikong sabi ni Tung Hozhen. Natatakot ka sa pamilya Xing, ngunit hindi ako. Nang umalis si Lolo, hiniling niya sa akin na alagaan ang Jinxu Group, na huwag hayaang ibigay ko ang lahat ng pundasyon. Kung sasabihin mo ulit sa akin ang tungkol kay Xing Junfeng, wala na tayong dapat pag-usapan, Tita Jiang. See you off. Tumayo si Su Qingzhou mula sa sofa at malamig na sinabi. Pagkapasok ni Ye Fan sa pinto, narinig niya si Su Qingzhou na tumatawag para paalisin ang bisita, at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, napakabilis talaga ng pag-uusap na ito. Nang makita ni Tung Hozhen si Ye Fan na papasok sa pinto, sumimangot siya, nasaan si Zhang Dong? Bakit ikaw lang ang pumasok? Nako, ang driver na iyon, gusto niyang makipagbuno sa aking pulso dahil nainis siya, at aksidenteng nabali ang kanyang sariling buto. Gusto mo bang ipadala siya sa ospital? Mukhang inosente si Ye Fan. Ano? Paano ito posible? Nagulat si Tung Hozhen. Sumimangot din si Su Qingzhou. Sa pagkakaalam niya, si Zhang Dong ay pinagkakatiwalaang driver at bodyguard ni Tung Hozhen, kaya hindi siya dapat maging inutil. Mukhang hindi nasisiyahan si Su Changping, itong si Zhang Dong, nahihilo ba ang utak niya? Wala kang kinalaman sa mga pulso mo. Sabi nila retired special forces sila. Sinabi ko kanina na hindi ko dapat gamitin ang mga taong nagyayabang bilang bodyguard, o bumalik at humanap ng ibang security company. Ang mukha ni Tung Hozhen ay namula at pagkatapos ay puti, nakaramdam ng kahihiyan, libu-libong beses niyang pinagalitan si Zhang Dong sa kanyang puso, tinapakan ang kanyang mga paa, at nagmamadaling lumabas ng pinto.
Nang makita ang kanyang asawa na tumatakbo palabas, si Su Changping ay walang pagpipilian kundi ang sumunod. Ngunit tila hindi niya kayang bitawan ang kanyang anak, kaya lumingon siya at nagtanong, siya nga pala, Qingzu, sinabi mo noong araw na ang pamilya Zeng ay lihim na natisod sa aming kumpanya, ano ang nangyari sa kumpanya? Mas mabuting alagaan mo muna ang iyong asawa at anak, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain ng kumpanya, walang pakialam na sabi ni Su Qingzu. Ikaw, anak, nag-aalala si tatay sa iyo, at ikaw din ang sarili kong anak, sabi ni Su Changping, tinatapik ang kanyang dibdib. Inalis ni Su Qingzu ang kanyang ulo at malamig na bamantong hininga, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa iyo, huwag lang gamitin bilang baril. Nena si Su Changping saglit, sa iyong paningin, kami ng iyong ama ay talagang walang kwenta. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Tita Jiang, Guru, Miss, galit na galit siyang nagsasalita, hindi ka ba talaga nagagalit? Namula ang mga mata ni Su Changping, bamantong hininga siya, tumalikod at lumabas ng pinto, hindi masabi ng kanyang likod ang kawalan ng kakayahan. Dahil si Zhang Dong, ang driver, ay may bali ng buto, ngunit si Su Changping ang nagmaneho ng kotse, na lalong nagpahiya sa kanya. Matapos ang naturang kaguluhan, medyo na-depress ang kapaligiran sa bahay. Umakyat si Su Qingzu nang walang salita, iniwan sina Ye Fan at Tita Jiang sa sala. Tanong ni Ye Fan, Tita Jiang, may kapatid pa si Xiao Shu? Tumango si Tita Jiang, oo, may isang kapatid na mas bata ng 3 taon, na nagngangalang Su Weiming, na nasa kolehiyo pa, ngunit ang dalawang kapatid na lalaki ay hindi parehong ina, at sila ay magkamag-anak mula pagkabata. Hindi rin masyadong malapit. Nang pumanaw ang dakilang Panginoon, ibinigay niya ang bahagi ng kumpanya sa dalaga, upang ang dalaga ay matibay na umupo bilang pangulo, kaya lalong hindi kumbinsido ang dalaga. Biglang tumango si Ye Fan, karamihan sa mga aristokratikong pamilya ay ipinapasa mula sa lalaki patungo sa babae. Gayunpaman, ibinigay ni Mrs. Su ang Splendid Group sa kanyang apo. Maaaring si Su Qingzu ay masyadong magaling, o si Su Weiming ay masyadong masama. Biglang naalala ni Ye Fan ang usapin ng Sister Fairy, at muling nagtanong, Tita Jiang, mayroon bang kapatid na babae si Xiao Shu? Mga kapatid, hindi. Namatay ang biolohikal na ina ni Miss noong siya ay 7 taong gulang, kaya naiwan siyang mag-isa sa bahay ampunan. Noong siya ay 10 taong gulang, ibinalik siya ng lolo sa pamilyang Su, at hindi ko pa nabalitaan na ang dalaga ay may mga kapatid na babae, sabi ni Tia Jiang. Si Ye Fan ay bamantong hininga ng may panghihinayang, tila nag-iisip siya ng sobra, dapat talaga itong magkamukha. Sinabi ni Tia Jiang na may malungkot na mukha, mula nang ipinasa ng matandang master ang kumpanya sa dalaga, ang asawa at ang young master ay labis na nalungkot, at mahirap para sa master na nasa gitna. Ano ang dapat kong gawin sa pamilyang ito? Sa sandaling ito, ang inis na boses ni Su Qingzu ay nagmula sa ikalawang palapag. Ye Fan, ano ka ba? Ang baho. Natigilan si Ye Fan, at nagmamadaling umakyat, napagtanto lamang na, si Su Qingzu ay nakatayo sa pintuan ng kanyang silid, nakahawak sa kanyang ilong, at may bakas pa nga ng takot sa kanyang mga mata. Xiao Shu, napag-usapan mo ba ang aking mga damit? Itinuro ni Ye Fan ang mga damit na nakakalat sa silid, at nahihiyang ngumiti, akala ko ay mahirap ilagay ang mga ito sa aparador, kaya inilalagay ko ito sa labas, kapag gusto kong isuot ang mga ito. Mas maginhawa. Sa pagtingin sa marumi, mabaho at lumang damit, napakunot ang noo ni Su Qingzu. Wala ka bang naaamoy? Tanong ni Su Qingzu. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at same time na sinabi, talaga, mas lalaki ako. Lalong nanlamig ang mga mata ni Su Qingzu, gusto niyang sipin ng taong ito sa ikalawang palapag. Nang makitang mali ang mukha ng babae, ngumiti si Ye Fan at sinabing, nakalimutan kong maghugas ng ilang piraso, pasensya na. Iniutos ni Su Qingzu, bilasan mo at itapon ang lahat ng damit na ito, bibigyan kita ng pera, maaari kang lumabas at bumili ng bago. Napailing si Ye Fan nang marinig niya ito, ayos lang, labhan mo na lang itong mga damit. Kung may susuot mo ito, sayang ang pagkawala nito. Kung hindi mo gusto, lalaban ko kaagad. Ibibigay ko sa iyo ang pera, hindi mo na kailangang bayaran iyon. Hindi naman sa pera, may nararamdaman ang mga damit pagkatapos ng mahabang panahon na suot. Ang iba sa kanila ay binigay ng mga dating kaibigan, kaya hindi mo basta-basta itatapon. Pagkatapos noon, tumakbo si Ye Fan papasok ng bahay, inimpake ang lahat ng damit sa kahon, at tumakbo pababa ng hagdanan na hawak ang kahon. Tita Jiang, nasaan ang washing machine? Naglalaba ako. Si Su Qingzu ay hindi nakaimik ng ilang sandali, nakakita siya ng isang taong napunit, ngunit hindi kailanman nakakita ng isang tao na napunit. Ayaw niyang bigyan siya ng bagong damit, kailangan niyang magsuot ng ganoong tambak na basahan. Sa kabilang banda, nakangiting sinabi ni Tita Jiang sa ibaba, Miss, nakahanap ka ng mabuting lalaki. Kahit na sobrang nostalgic ka sa pananamit mo, siguradong hindi magbabago ang isip mo tungkol sa asawa mo. Kinagat ni Su Qingzu ang kanyang labi, at isang bakas ng masalimuot na pag-iisip ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabing, Tita Jiang, hayaan siyang pumunta sa aking pag-aaral pagkatapos maglaba ng kanyang damit. Kabanata 0014 Hindi masyadong malapit. 0014 Pagkatapos.
Itinapon ang kanyang maruruming damit, umakyat si Ye Fan at pumunta sa study ni Su Qingzhou. Ang pag-aaral ni Su Qingzhou ay napakasimple. Ang dalawang hanay ng mga bookshelf ay puno ng iba't ibang uri ng libro, ngunit kung titingnang mabuti, ang mga libro ay nakaayos ayon sa kategorya at unang titik. Sa isang malaking mesa, ang mga dokumento at kagamitan sa opisina ay maayos na nakaayos, at maging ang haba at kulay ng mga panulat ay malinaw na nauuri. Makikita na ang mga kababaihan ay may napakahigpit na saloobin sa trabaho at ituloy ang pagiging perpekto sa bawat detalye. Si Su Qingzhou, na nakaupo sa likod ng mesa, ay seryosong nakatingin sa isang dokumento. Seryoso ang kilos ng babae at intelektual at matikas ang ugali. Nang pumasok si Ye Fan sa pinto, hindi nagsalita si Su Qingzhou. Halatang binalak niyang basahin muna ang mga materyales. Hindi nagmamadali si Ye Fan, at dahan-daang kinuha ang mga libro sa pagitan ng mga bookshelf para magbasa, ngunit ang mga aklat na ito ay karaniwang pamamahala at ekonomiya, at mukhang boring si Ye Fan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, nakita si Ye Fan na nagbabasa ng libro, at nagtanong, gusto mo ba ang mga aklat na ito? Ang pagiging isang negosyante, hindi ito angkop para sa akin. Umiling si Ye Fan, nga pala, Xiaoshu, hanapin ka ano ang problema. Kasama ko. Walang ekspresyon ang mukha ni Su Qingzhou, at may bahid ng lamig sa kanyang magagandang mata. Ye Fan, may ilang bagay na sana ay maisip mo. Ha? Anong problema? Naramdaman ni Ye Fan na ang babae sa kanyang harapan ay naglabas ng aura na hindi dapat lapitan ng mga estranghero, at ang dalawa ay pinaghiwalay lamang ng 2 o 3. Ang layo ng metro ay tila nasa magkabilang dulo ng mundo. Una, mag-boyfriend at girlfriend lang tayo in a contract relationship. Ako ang employer mo at ikaw ang contract worker ko. Kapag walang tao sa private, pwede mo akong tawagin sa pangalan ko, boss ko or President Su, pero hindi ako. Xiaoshu, kasi hindi naman tayo ganun ka-close. Pangalawa, ikaw ay nasa bahay ko ngayon dahil isinasaalang-alang ko ang iyong personal na kaligtasan at kailangan kong ipakita ito sa iba, hindi dahil gusto kong magkaroon ng karagdagang relasyon sa iyo. May mga pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi ka maaaring maghubad sa bawat pagliko gaya ng ginagawa mo ngayon. Pangatlo, ang kontrata ay matatapos sa loob ng 3 buwan sa pinakahuli, at maaari itong wakasan ng maaga. Huwag isipin na kung purihin mo si Tia Jiang at pasayahin ang matatanda, lalambungin ko. Nalampasan mo na ang performance mo sa pamilya ko ngayon sa bound iris ng contract boyfriend, sana mas mapayapa ka. Matapos marinig ni Ye Fan ang mga salitang ito, natigilan siya sandali. Hindi may kakaila na medyo nawala ang pakiramdam niya. So, sa tingin mo kinukunan ko si Tita Jiang? What the hell? Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, umiling at sinabing, huwag kang mag-alala, wala akong ganoon karaming palpak na lakas ng loob. Ikaw at ako ay hindi mula sa parehong mundo. Mahirap makakuha ng anumang mga resulta. Mas alam ko ito kaysa sa iba. Sumimangot si Su Qingzhou, malalim ang kanyang pakiramdam nang marinig niya ang pangungusap na, hindi ito mundo. Buti na lang alam mo, sana mahawakan mo ang sentido mo, huwag kang umalis sa oras na iyon, at palungkutin mo si Tita Jiang. Sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, nag-alinlangan sandali, at sinabing, medyo. Qingzhou, may isang bagay, sa palagay ko kailangan mong pag-isipan ito. Anong problema? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Taos-pusong sinabi ni Ye Fan, nakikita ko na talagang nagmamalasakit sa iyo ang iyong ama, ngunit siya ay nakatago sa kadiliman tungkol sa maraming bagay, kaya siya ay mali. Paghatol. Siya ang iyong biolohikal na ama, at dapat mong ipaliwanag sa kanya ang mga usapin ng kumpanya, ang ilan sa mga lihim na kalokohan ng pamilya Zeng, sa halip na. Tumahimik ka. Biglang pinutol ni Su Qingzhou ang mga salita ni Ye Fan sa malamig na boses. Biglang tumayo ang babae at tinitigan siya ng malamig na mga mata. Alam mo ba ang nangyari kanina? Alam mo ba kung paano ako lumaki sa bahay na ito? Ano ka ba, bakit mo inaalala ang pamilya ko? Pribado kong usapin ito, at hindi ko kailangan na magsalita ka pa bilang isang tagalabas. Sa pagsasalita, itinuro ni Su Qingzhou ang pinto at sumigaw, lumabas ka sa bahay ko. Ayaw kitang makita. Sakto, dumating si Tita Jiang na may dalang plato ng prutas at naglakad papunta sa pintuan ng study. Nang makita ang malakas na pagbulyaw ni Su Qingzhou, si Tia Jiang ay nakatayo rin sa pintuan sa gulat. Ito, anong problema, may away? Nag-aalalang tanong ni Tita Jiang. Tila naantig si Su Qingzhou, at hindi niya napigilan ang kanyang galit, Tita Jiang, huwag kang mag-alala tungkol dito. Hayaang dalhin ng lalaking ito ang kanyang bagahe at makaalis ka agad dito. Hindi inaasahan ni Ye Fan na kapag pinag-usapan nila ang kanilang mag-ama, hahayaan ni Su Qingzhou si Su Qingzhou. Sa sobrang galit, nakaramdam ako ng panlulumo saglit, at tinatamad akong makipag-away sa mga babae. Naglakad siya papunta sa pintuan, nahihiyang ngumiti kasama si Tita Jiang, bumaba, at lumabas ng mansyon. Hindi niya makuha ang mga bagahe, dahil ang mga damit ay nasa washing machine.
Ngunit walang pakialam si Ye Fan, hindi siya maaaring magmakaawa sa isang babae na hayaan siyang manatili doon, at kahit na nagbago ang kanyang ugali mula sa ilang taon na ang nakakaraan, maaaring nagmadali siya upang turuan siya ng leksyon. Bagamat malaki ang puso niya, lagi siyang may inis sa mga ganyang gulo, tutal mabait naman siyang tao. Si Ye Fan ay simpleng lumabas ng residential area at sumakay sa subway patungo sa bar street na may buhay na nightlife. Matagal na siyang hindi pumapasok sa mga club. Una, gusto niyang makaipon ng pera. Pangalawa, abala siya sa iba't ibang part-time na trabaho, at napakasaya ng kanyang buhay. Pero ngayon, gusto niyang uminom ng masarap, at mas maganda kung makakahanap siya ng magandang babae. Ang Pink Lady Bar ay isang mid to high-end na bar na umaakit sa karamihan ng mga white-collar na manggagawa. Maaari kang uminom ng tahimik o makahanap ng ilang kaguluhan. Pagkatapos pumasok ni Ye Fan sa bar, pumunta siya sa bar at humingi ng isang baso ng whiskey. Hahanap pa lang sana siya ng magagandang babae sa bar na dapat kausapin nang marinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Ye Fan, ikaw ba yan? Ate Yueying. Lumingon si Ye Fan at nakitang nakaupo si Feng Yueying sa isang round table kasama ang ilang babae na nakasuot din ng OL na damit. Bakit ka pumunta dito para uminom, hindi kita nakita kanina? Tila nakainom si Feng Yueying ng peach chick powder na may kaakit-akit ng ngiti. Nang makita ang isang kakilala na maganda pa rin ang kagandahan, gamaan ang pakiramdam ni Ye Fan, lumapit siya at nakangiting sinabi, "First time ko dito." Isang maliit na babaeng white-collar worker na nakaitim na uniforme ang humajijek at sinabing, "Master Minister, boyfriend mo ba ito?" Medyo lalaki ito. Mukhang gusto ni Master Minister ang ganitong uri. "Shaolian, anong kalokohan ang sinasabi mo, ito ay isang nakababatang kapatid ko," malabong sabi ni Feng Yueying. Ang isa pang white-collar worker, si Xiaoying, na naka-white shirt at maikli ang buhok, ay nagsabi, "Mahiyain si Minister Feng, kaya masasabi mo ng tapat ang iyong relasyon, at hindi kami pupunta sa kumpanya para maglabas ng mga sekreto." Hoy, hindi ko akalain na ang sikat na bulaklak ni Ministro Feng ay may nagmamay-ari. Malamang naiiyak ang mga manliligaw na iyon kapag nalaman nila, makitid na sabi ng isa pang white-collar worker. Inilibot ni Feng Yueying ang kanyang mga mata at galit na sinabi, "Bitawan mo lang ako, at tingnan kung paano kita tretuhin kapag pumasok na ako sa trabaho." Pagkatapos magsalita, ginalaw ni Feng Yueying ang kanyang katawan at nagbakante ng upuan sa sofa, na nagsasabing, "Ye Fan, ikaw at tayo na, mag-isa ka pa rin." Noong una ay gusto ni Ye Fan na makahanap ng babaeng papasayahin, ngunit hindi masamang magkaroon ng napakaraming dilag na umiinom sa kanya, kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos mag-inuman at makipag-chat, napagtanto ko na ang mga babaeng ito ay pawang mula sa departamento ni Feng Yueying, at sila ay karaniwang mga pinagkakatiwalaan niya. Upang kumpirmahin, tinanong ni Ye Fan, "Sister Yueying, hinaharas ka ba ngayon ng White Short Gang?" Si Feng Yueying ay nagpakita ng isang matangkad na ngiti, "Maaaring hindi ka maniwala kapag sinabi mo ito, alam mo ba na ang hallmaster ngayon ng White Short Gang? Pumunta pa sa kumpanya upang humingi ng tawad sa akin, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit gayon paman, tapos na." "Mabuti yan," tumanggaw si Ye Fan. Nagmamadaling sinabi ni Xiaolian, "Minister Feng, maniwala ka sa akin, tiyak na isang matangkad, mayaman at gwapo ang lihim na nagkagusto sa iyo, at tumulong sa iyo na supilan ang mga taong iyon." "Idiot, akala mo idol drama, paano magkakaroon ng ganoong kagandang bagay?" umiling si Xiaoying. May bahid din ng pagdududa si Feng Yueying sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila hindi niya kilala ang ganoong tao, kaya kailangan niyang sumuko. Itinaas ni Feng Yueying ang isang baso kay Ye Fan, "Halika, anuman ang mangyari, iginagalang kita, salamat sa iyo, ligtas ako kahapon." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang grupo ng mga white-collar worker ay nakaamoy ng chismis at nagmamadaling magtanong kung ano ang nangyari kahapon. Si Feng Yueying ay natural na hindi magdetalye, sa madaling sabi. "Nako! Isang bayani pala ang nagligtas sa kagandahan, Ministro Feng, sinabi mo rin na nakababatang kapatid lang si Ye Fan, kaya hindi kami naniniwala, napahajijek si Xiaolian." Lalong naging kulay rosas ang mukha ni Feng Yueying nang sabihin nila ito, at ipagtatanggol na sana niya ang sarili nang bigla niyang nakita ang isang alon ng mga tao na papalapit. Nang makita ang taong dumating, ang mukha ni Feng Yueying ay agad na pangit, at may bakas ng puot sa kanyang mga mata. Ang pagbabago ng babae ay mararamdaman ng lahat ng naruroon, at hindi nila maiwasang tumingin doon nang may pagtataka. Isang balingkinitang binata na nakasuot ng Givenchy t-shirt at Rolex, na may kaaya-ayang hitsura at balingkinitan, ay naglalakad na maluwag at mayabang ng ngiti kasama ang 3 o 4 pang lalaki na nakasuot din ng mga sikat na brand name. "Oh, ano ang sinabi kong mukhang pamilyar, kaya ito ang aking mahal na Yingying, kumusta ka kamakailan?" Pinigilan ni Feng Yueying ang kanyang emosyon at nagkunwaring wala siyang narinig, umiinom ng alak. Si Xiaolian at ilang iba pang mga subordinate ay napuno ng matuwid na galit, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Habang nagtataka si Ye Fan kung ano ang nangyayari, itinuro na siya ng binata ng daliri. "Hoy, mabahong bata, umalis ka kaagad at ibigay mo ang iyong upuan sa tiyuhin na ito." Ikanawit ng lalaki ang kanyang mga daliri, ganap na hindi pinapansin si Ye Fan.
Chapter 0015 Samahan mo si ate sa isang lugar. 0015. Siyempre hindi ito pakakawalan ni Yefan, at pinagpag ang whiskey sa baso, maaari kang lumapit at kunin ito. Mabahong bata, alam mo ba kung sino ako? Nawalan na ako ng braso at putol na binti kung maglakas loob akong makasama sa pirasong ito, sabi ng lalaki na may mapang-asar ng ngiti. Talaga, hindi ito sineryoso ni Yefan, at nagpatuloy sa pag-inom. Nang makitang talagang tumanggi si Yefan na payagan siya, hinampos ng lalaki ang mesa, binabalaan kita sa huling pagkakataon, huwag mag-toast, huwag kumain at uminom ng mabuti. Si Feng Yueying, na nasa tabi niya, sa wakas ay hindi na nakatiis, ang kanyang mga mata ay namumula, at itinaas niya ang kanyang ulo at pinagalitan, Zhou Ken. Ikaw ba ay sapat na? Ayokong makita ka. Kunin mo mga kaibigan at umalis ka. Ngumiti si Zhou Kangxi, Yingying, handa ka na bang tawagan ako sa pangalan ko? Huwag kang masyadong mabangis, nandito lang ako para makiramay sa iyo dahil sa pag-aalala ng isang matandang kaibigan. Hindi na kailangan. At hindi tayo naging magkaibigan. Sumagot si Feng Yueying. Walang kabuluhang sinabi ni Zhou Ken, napakawalang puso. Nais kong bigyan ka ng pera para gastusin. Nabalitaan ko na ang iyong vegetative na kapatid ay medyo mahal para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Nang marinig ito, ang magandang mukha ni Feng Yueying ay namutla, tumingin siya kay Zhou Ken nang hindi makapaniwala, at ang kanyang boses ay nanginginig, ikaw. May mukha ka pang banggitin ng aking kapatid. Hayop ka, hayop ka. Kailangan mong mamatay. Feng Yueying feeling out of control, direkta niyang ibinuhos ang alak mula sa baso sa mukha at katawan ni Zhou Ken. Mabangong biyenan. Baliw ka ba? Si Zhou Ken ay puno ng inumin, at biglang nagalit, at nang siya ay lumapit, sinampal niya si Feng Yueying at nagpaypay. Bulalas ni Feng Yueying, iniisip na malapit na siyang matamaan, ngunit ayaw niyang maorang ang kamay na iyon sa himpapawid. Gamit ang isang kaliwang kamay, mahigpit na hinawakan ni Yefan ang kanang palso ni Zhou Ken. Pumutok sa isang babae, hindi ito isang malaking bagay. Medyo mahina ang boses ni Yefan. Hayaan mo. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Sa sobrang galit ni Zhou Ken ay sinuntok niya ang mukha ni Yefan gamit ang kanyang kabilang kamay. Ngunit bago pa niya ito matamaan, ang kanang kamay ni Yefan ay itinulak na sa kanyang dibdib, na binaligtad ang buong katawan ni Zhou Ken. Hindi alam ni Zhou Ken kung ano ang nangyayari, ngunit sa isang napakalaking puwersa, tinalikuran niya ang iba, tila babagsak ang kanyang buong katawan, at hindi na matiis ang sakit. Boss! Boss, kumusta ka na? Isang grupo ng mga nakababatang kapatid ang tumulong kay Zhou Ken na makatayo. Si Feng Yueying at iba pang babaeng white-collar na manggagawa ay mukhang nataranta, at maraming bisita sa bar ang tumingin din. Yefan, fair na. Hindi mo kayang saktan ng taong ito. Nag-aalalang itinulak ni Feng Yueying si Yefan at sinabihan ng lalaki na tumakas. Nanatiling kalmado si Yefan, at nagtanong, wala na ako, anong ginagawa mo? Ako. Natigilan si Feng Yueying, at isang kakaibang init ang sumilay sa kanyang puso. Gusto ba siyang protektahan ng lalaking ito? Sa oras na ito, tumayo si Zhou Ken at sinabing may malungkot na ekspresyon, gusto mo pa bang umalis? Hindi. Kung maglakas loob kang saktan ako, tatawagan ko ngayon ang tatay ko at hilingin sa kanya na magpadala ng taong pumatay sa iyo. Nagmamadaling tumayo si Feng Yueying pagkatapos marinig ang said, Zhou Ken, ako ang nagbuhos ng alak mo. May kinalaman ka sa akin, wala itong kinalaman sa ibang tao. Ngumiti si Zhou Ken at sinabing, Feng Yueying, natatakot ka pa rin ba? May surveillance video dito, iniisip ng lalaking ito na hindi ka makakatakas. Gusto mo siyang itago maliban kung sasamahan mo ako sa hotel ngayong gabi para magsaya. Hehe. Nang marinig ang maalay na pagtawa ng lalaki, namula si Feng Yueying at dumura, walang hiya. Kasuklam-suklam. Kung ayaw mong makitulog sa akin, kailangan kong tawagan at sabihin sa tatay ko, sabi ni Zhou Ken at kinuha ang kanyang mobile phone. Ang katawan ni Feng Yueying ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay walang magawa. Alam na alam niya na kung si Yefan ay talagang target ng pamilya Zhou, mawawala ang kanyang balat at pahihirapan. At ginawa ito ni Yefan para protektahan siya, paano niya makikitang masaktan si Yefan? Teka, ako. Gustong sabihin ni Feng Yueying na, oo, ngunit ang kahihiyan ay naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Ano ka ba? Limitado ang pasensya ko. Ang mga daliri ni Zhou Ken ay umindayog sa screen ng telepono na may mapaglarong ekspresyon. Nang nagngangalit si Feng Yueying at papayag na sana, nakita niya si Yefan, na nasa tabi niya, na parang tigre na lumabas ng bundok, bumangon at sinuntok si Zhou Ken sa tiyan. Oh, gatlang M. Naramdaman ni Zhou Ken na ang kanyang tiyan ay nabaligtad, ang kanyang mga panloob na organo ay malapit ng sumabog, at ang asid na tubig sa kanyang tiyan ay biglang tumalsik. Ngunit sinundan niya ng panibagong sipa si Yefan at sinipa siya ng 3 metro ang layo. Ang buong tao ay tumama sa isang mesa, at ang sakit ay napakatindi na ang kanyang mga buto ay nabali. May mga bulalas mula sa bar, walang inaasahan na si Yefan, na tila magalang, ay magiging dominante kapag ginalaw niya ang kanyang kamay.
Nang makita ng mga nakababatang kapatid na binugbog si Joe Ken, sumugod sila para suntukin at sipin si Yefan. Ngunit hindi ito masyadong tiningnan ni Yefan. Sa isang suntok mula sa kaliwa at isang sipa sa kanan, pinatumba niya ang mga taong ito sa lupa at walang katapusang nagreklamo. Tumingin si Yefan kay Joe Ken na nakayuko na sa lupa, nanginginig at nagsusuka, at mahinahong kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito para sa sarili. Ha! Nagbuga si Yefan ng isang subo ng puting usok, at mahinang sinabi, pagpipilit ang babaeng nakitulog sa iyo ay walang pinagkaiba sa isang rapist, ang taong katulad mo ay ang pinakahinamak na tao sa bilangguan. Si Joe Ken ay nagsuka ng suka sa buong sahig, ang kanyang mga mata ay puno ng mga pamumula ng dugo at luha, at siya ay sumigaw, gusto ko. Gusto kong arestuhin ka ng tatay ko. Ikaw, patay ka. Pagkatapos magsalita, dinala ni Joe Ken kasama ang isang grupo ng mga nakababatang kapatid, tumakbo siya palabas ng bar sa kawalan ng pag-asa. Napabuntong hininga si Yefan, naupo muli sa kanyang upuan, at sinabi sa tulalang babae sa mesa, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila, patuloy tayong uminom. Si Feng Yueying at ang iba pa ay tumawa ng mapait, paano sila mangangahas na manatili at uminom kapag ganito ang mga bagay? Ako, babalik tayo ngayon. Umalis si Xiao Lian at iba pang mga white-collar worker dala ang kanilang mga bag. Umalis ang lahat, at ang bakanteng mesa ay hindi nararapat para kay Yefan at Feng Yueying na maupo ng mag-isa. Kaya nag-check out din ang dalawa, lumabas ng bar, at naglakad papunta sa subway station. Umihip ang mainit na hangin sa madilim na kalye, at magkatabing naglakad ang dalawa, parang mag-asawa. Bumantong hininga si Feng Yueying na may malungkot na mukha, Yefan, masyado kang walang ingat. Anong mali? Tanong ni Yefan. Ang Joe Ken na iyon, ang kanyang ama ay si Joe Haiyang, ang pinuno ng Zisulan, isa sa 3 pangunahing gang sa Huahai City. Bagamat si Zishulin ay napakababa, ang kanyang lakas ay maihahambing sa White Shark Gang, at hindi namin siya matatalo. Oo, ayoko lang na mabuli ka. Ngumiti si Yefan, ganap na hindi ito pinansin. Narinig ito ni Feng Yueying, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso, tumingin siya sa lalaki na may komplikadong mga mata, at tumigil. Lumakad ng ilang hakbang si Yefan at nakitang huminto ang babae sa likuran niya. Lumingon siya nang may pagtataka at nagtanong, ano ang problema, Sister Yueying? Itinikom ni Feng Yueying ang kanyang mapupulang labi at tahimik na sinabi, maaari mo ba akong samahan, pumunta gusto mo bang maupo sa tabi ng ilog? Ang tahimik at kaakit-akit na Spring River ay dumadaloy sa buong lungsod at dumadaloy sa dagat sa ilalim ng gabi. Sa isang 24 na hour convenience store, pagkatapos bumili ng isang bag ng delat ang malamig na beer, umupo ang dalawa sa dalesdis ng ilog, pinapanood ang daloy ng ilog, ang mga bangkang dumadaan, at umiinom ng beer. Sa pamamagitan ng mga pahayag ni Feng Yueying, alam din ni Yefan ang ilang mga hinaing sa pagitan ng babae at ni Joe Ken. Matagal akong hinabol ng Joe Ken na iyon 2 taon na ang nakakaraan, ngunit alam kong hindi siya mabuting tao, kaya patuloy ko siyang tinatanggihan. Nang maglaon, pumunta siya sa aking bahay at gustong gumamit ng dahas laban sa akin, at bumalik lang ang aking kapatid. At nakipagtalo sa kanya. Itinulak niya ang kapatid ko pababa ng hagdan, dahilan para masira ang utak ng kapatid ko at naging vegetative state. Bumulong si Feng Yueying na may bakas ng luha sa kanyang mga mata, dahil ito kay Joe Ken. Ang relasyon sa pagitan ng kanyang pamilya, si Joe Ken ay nakulong lamang ng ilang linggo, at pinalaya, at ang aking kapatid ay nasa isang nursing home ng higit sa 2 taon. Dahil sa pangyayaring ito, ang aking mga magulang ay tumanda ng husto, at sinisisi nila ako sa hindi ko pag-aalaga ng mabuti sa aking nakababatang kapatid. Wala akong mukha upang bumalik sa aking bayan upang makita sila. Bagamat malamang nahulaan ni Yefan ang nangyari, pagkatapos marinig ito, medyo napahiya pa rin siya. Sa likod ng kanyang maliwanag at magandang hitsura, may isip ng isa ang pressure na kailangan niyang tiisin ng mag-isa. Marahil ay dahil sa pait sa kanyang puso kaya naninirahan si Feng Yueying sa apartment ng kumpanya at inilaan ang sarili sa kanyang trabaho. Ang whiskey sa bar at ilang lata na beer, ang hanging umiihip sa tabing ilog ay nagpapalakas ng alak. Ang magandang mukha ni Feng Yueying ay pambihirang mamula-mula, at ang isang pares ng mga apricot na mata ay kumikinang, kaakit-akit at mapang-akit. Yefan, bakit ang bait mo sa akin? Niyakap ni Feng Yueying ang kanyang mga tuhod, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod, at tumingin sa lalaking nasa tabi niya ng malabong tingin. Si Yefan ay suminok at nagsabi ng totoo, ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. At saka, lalaki ako. Kapag nakakita ka ng magandang babae, mas magiging maasikaso ka. Puchi, matamis na ngumiti si Feng Yueying at binigyan siya ng galit na tingin, talagang prangka ka, pero gusto pa rin kitang pasalamatan. Naglabas si Yefan ng isa pang lata ng beer, binuksan ito at iniabot, isa pang lata. Nagpout si Feng Yueying, gusto kong pumunta sa Club Eta. Uminom ng sobra. Pagkatapos ay iinom ako, gusto itong bawiin ni Yefan. Hindi. Gusto ko pa uminom. Kinuha ni Feng Yueying ang beer at uminom ng 2 pang lagok. Hindi mapigilan ni Yefan na maramdaman na napakahirap hulaan ang isip ng babae. Nang makitang wala na ang beer, kumuha siya ng sigarilyo at nagsimulang manigarilyo.
Matapos inumin ang huling lata ng beer, ang alak ay lalong naging fermented, at si Feng Yueying ay halatang nahihilo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Ye Fan, hindi malinaw na bumubulong sa kanyang bibig. Nilingan ni Ye Fan ang kanyang ulo at naamoy ang guhit ng buhok ng babae. Ikaw Ziyang, Ate Yueying, ibabalik na ba kita sa apartment? Makalipas ang mahigit 10 segundo, dahan-daang itinaas ni Feng Yueying ang kanyang ulo at tumingin kay Ye Fan na may malabong mga mata. Maglakas loob na samahan ang aking kapatid na babae sa ibang lugar. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.